Sino ang naging kaibigan ng Diyos at naging ama ng pananampalataya? Sa video na ito, pag-usapan natin ang tinawag na ama ng pananampalataya. Si Abraham ang pinili ng Diyos upang maging ama ng maraming bansa at ama sa pananampalataya patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Tinawag ng Panginoong Diyos si Abraham upang lisanin ang kanyang lugar at ang kanyang mahal sa buhay, sapagkat may nais ipagawa ang Panginoong Diyos sa buhay ni Abraham. Sa aklat ng Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3, ganito ang sinabi. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at ang iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasapaan lupain ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Padadakilain ko ang iyong pangalan, ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. At si Abraham ay sumunod sa tinig ng Panginoong Diyos. Kaya ang katanungan, bakit tinawag ng Diyos si Abraham? Si Abraham, mga kapatid sa Panginoon, ay tinawag ng Panginoong Diyos dahil may nais ipagawa ang Diyos sa buhay ni Abraham. At si Abraham ang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya paparoon. Ang nais lamang ni Abraham sumunod sa kalooban at salita ng Panginoon Diyos dahil alam ni Abraham na mayroong pangako ang Diyos sa kanyang buhay. Mababasa natin ito sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 8 hanggang 10. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang takong na kanyang tanggaping mana. At siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siyang naging manlalakbay sa lupaing pangako na gaya na hindi niya sariling lupa. At tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob sa tagapagmana ng isang pangako na kasama niya, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. Hindi lamang siya tinawag ng Panginoon Diyos para maging ama sa pananampalataya, kundi maging ama ng maraming bansa. Sa aklat ng Genesis chapter 17 verse 4 hanggang 5. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa at hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon Diyos, siya ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At alam natin, ang buhay ni Abraham, sinubok ng Panginoon Diyos ang kanyang pananampalataya. Maging ang kanyang kaisa-isang anak ay sinubok ng Panginoon Diyos upang ihandog sa Panginoon Diyos. At alam natin ang kasaysayan ni Abraham na ihandog niya na si Isaac. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 22 verse 10, at inuunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinuwakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawin man sa anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinatanggi sa akin ang iyong anak,
ang bugtong na anak. At dahil sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon Diyos, kahit kaysa isang anyang anak ay hindi niya itinanggi dahil gusto niya sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ngunit ibinalik ng Panginoon Diyos si Isaac dahil alam ng Panginoon Diyos na tatakot siya sa Diyos. At napakabuti ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Sa pagsunod niya sa Panginoon Diyos, siya ay tinaguriang kaibigan ng Panginoon Diyos. Sa aklat ng Isaiah chapter 41 verse 8, ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, siyang aking pinili, na binhi ni Abraham, na aking kaibigan. Ito ang nais ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay, na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pinagagawa sa ating mga buhay. Gayahin natin ang buhay ni Abraham, kung paano siya naging kalugod-lugod at kung paano niya inihandog ang kanyang anak na kaysa isang niyang anak para lamang sa pagsunod niya sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, nalulugod ang Diyos kapag ang buhay natin ay binibigay natin sa ating Panginoon Diyos. Tayo ay binhi ni Abraham. Binhi sa pananampalataya. At bilang anak ni Abraham sa pananampalataya, nais ng Panginoon na tayo ay sumunod na may pananampalataya. Sumunod sa Panginoon Diyos na may pagtitiwala. Gusto ng Panginoon na tayo magtiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, na ito magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa, marami tayong natutunan sa salita ng Panginoon. God bless sa inyong lahat.